Larawan din ang pagbangon ng isang ukay-ukay sa Tacloban sa Leyte. Matyaga nilang nilalabahan ng mga binahang panindang damit. Naglalaban nila. Pati yung mga sapatos. Tapos baksak presyo nilang itinitinda sa mga nasalanta na katutok si Arnold Clavio. Lahat po ng mga kababayan natin na nasalanta ng Bagyong Yolanda ay nagsisikap sa anumang paraan na makabangon muli. Tulad po rito sa lugar nito, ito'y kilala bilang mga second-hand store, mga tindahan po ng mga ukay-ukay na damit at sapatos. Ngayon, ito po mga nabaha, inanod na mga sapatos ng Bagyong Yolanda, pinipilit po nila ngayon na maibenta uli. Halos lahat ito. Anumang brand, anumang sukat, anumang modelo, sa halagang 50 pesos lamang. Isa si Wilma Balintong sa puspusang naglalaban ng mga panindang ukay-ukay na damit para muling maibenta. Malaking halaga rin daw kasi ang nalugi sa kanila pagkatapos ng Bagyong Yolanda. Yung benta namin nito 100 nung hindi pa binabagyo. Ngayon, pwede namin ibenta ng 50 para mabili lang lahat. Sinamantala naman ng ilang residente ang mamili ng mga bagsak presyong mga sapatos at damit dahil karamihan sa kanila ay nawalan din ng maraming personal na gamit. Gaya na lang ni Perlita. Sino-sino ho bibili nyo, Nay? Anak ko po. Wala namang kasi damit mga anak ko kasi na-apis sa Wala na rin natirang gamit. Oo, pero pati bahay namin wala na rin. So mga ilan ng, mamamakyaw ba kayo? Mga ilan ang bibili nyo? Wawalon anak ko. 8 anak mo. So bibilin mo lahat yung 8 na yun? Opo, bisan tag usa-usala. Sa kabila ng malaking pinsalang idinulot ng Bagyong Yolanda sa Tacloban, hindi maikakaila ang lakas ng loob na ipinapakita ng mga residente upang muling makabangon. Ako naman, Arnold Clavio, nakatutok 24 oras.